Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Bago natin tunguhin ang bugso ng mga balita para sa araw na ito ay atin munang bibigyang daan ng isang maikling panayam kasama ang isa sa ating mga kongresista dahil nagkaroon po ng panawagan para sa preventive suspension po ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at maging sa coaching and training staff. Kaugnay pa rin po ito ng pagkasawi ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building sa Baler. At narito na po sa ating linya ng komunikasyon via phone patch si Representative Joel Chua ng 3rd District ng City of Manila. Representative Chua, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, magandang hapon at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Maraming salamat po Congressman Chua for joining us dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, since kayo po actually isa sa mga nanawagan para sa ganitong preventive suspension nga kay Coach Tab Baldwin, no. Ano po sa inyong perspektibo, ano po ang inyong naging batayan dito sa naturang panawagan na ito? Para at least hindi mapulaan ang ating coach nang sa ganun ay magkaroon ng free hand ang investigasyon at kasi hanggang ngayon sa totoo lang nananahimik, wala pa ring tugon o sagot ang ating ang coach, si coach ah, itong coach ng Ateneo, si Coach Baldwin. Mm. Kaya nga po nakakalungkot dahil sa kabila ng mga pangyayaring 'to, habang ang mga tao ay naghahanap ng paliwanag at eksplanasyon, sila naman ay nananatiling tahimik at tikom ang kanilang mga bibig. Congressman Chua, sa ganitong mga klaseng sitwasyon nga po, no, ay maaari niyo po bang ipaliwanag just for the information, no, ng ating mga tagapakinig dito sa Ang Pilipinas Ngayon kung ano po ang magiging layunin, ano ba magiging impact, no, kung sakali pong magkakaroon ng preventive suspension against Coach Tab Baldwin? Well, siguro mas maganda na wag muna siyang manatili sa coaching staff para hindi siya makaimpluwensya ng mga testigo, mga players, dahil siyempre iba pa rin pagka siya yung kasalukuyang coach. Hangga't hindi po siya sinususpinde, siyempre yung kanyang impluwensya ay nandoon pa rin. Baka matakot yung mga ibang players na magsalita o mga members ng coaching staff. Ito naman para lang magkaroon ng patas na imbestigasyon dito po sa nangyaring insidente.
Representative Chua, meron na palang, isinasagawa 'no na investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI, dito sa insidenteng ito. Ito ngang team building sa Baler kung saan nasawi nga ito, itong dalawang student athletes from Ateneo de Manila University. So, sa ano po 'no, sa investigasyon na ito, given na ito sinasagawa na, ano po ang, from your perspective, ano yung ine-expect, niyo po 'no, na posibleng, maging kahinatnan na nitong, investigasyon na ito at paano ito kumbaga, paano ba nito eksaktong malulutas 'no, itong nangyaring, insidenteng ito? Ang gusto lang naman natin ay katotohanan. Kung talagang namatay sa aksidente, wala naman tayong problema do'n. Pero kung saka-sakali na ito ay, kasi ang daming mga lumalabas na balita, keso ito naging parte ng hazing, keso ito parte ng training. Ang kasi kadalasan sa atleta, naiintindihan ko 'no, na mahalaga na yung training sa tubig, Mm. nagpapalakas ito ng, mga muscle sa paa. Pero alam mo yung ibang mga sikat na manlalaro kagaya nila Wemby, nila Michael Jordan, sa swimming pool nila ginagawa 'to, eh. Eh, Mm. dito bakit nangyari ito dito sa ganitong, sitwasyon kung saan parang hindi lang isa, dalawa pa ang, nawala. Alam mo yung isang nawala, ang pagkakaalam ko yung nanay nito talagang ini-encourage siya na maglaro dahil ang paniniwala niya ay, ito sasagot sa kanila, ito mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Eh, pero papaano sa nangyari ngayon? Ano na ang mangyayari at, kapalaran ng pamilyang 'to? So, kawawa naman. So, tingin ko ang mga tao naghahanap ng totoong kasagutan, lalong-lalo na siguro ang pamilya. Deserve nila na malaman kung ano talaga ang nangyari. At, Congressman Chua, gaano po kaya 'no, just in case po na na talagang, mag-cooperate na 'no, ang pamunuan ng Ateneo de Manila University, ay ano ang, ah, kanilang, magiging, mahalagang papel? Gaano ba kahalaga itong, kanilang pakikipag-cooperate? Just in case lang po kasi siyempre, sabi nga nila ay, puro statements daw ang lumalabas mula sa naturang universidad, and given, itong mga statements na ito, kung sakasakaling magdesisyon na sila na makipag-cooperate na talaga fully, into the investigation patungkol sa pagkasawi nitong dalawang student athletes, ay ano po kaya 'no, ano po ang magiging, mahalagang papel nila sa kasalukuyang investigasyon na ngayon ay pinangunahan ng NBI? Kung magko-cooperate fully ang, eskuwelahan at, si coach ay, masususpindi, pansamantala, eh, siguro wala ng magiging balakid. Lahat yung mga nakasaksi sa totoong pangyayari, mga estudyante, mga players, mga member ng coaching staff, sa tingin ko magsasalita na. Malaking bagay ang kanilang magiging partisipasyon dito para maresolba itong, nangyaring ito. Ito naman po, Congressman Chua, ah, ano naman po ang, inyong pananaw po 'no, regarding naman sa pagbibigay ng, suporta dun sa mga naiwang mahal sa buhay nitong dalawang, student athletes na 'to? Ano ba ang dapat gawin 'no, ng Ateneo by this time? So, siguro maganda na talagang magbigay ng full support sa abot ng kanilang makakaya, kung ano man yung mga suporta na pupuwede nilang maibigay sa pamilya. Dahil, siyempre at this point in time, eh, wala naman tayong magagawa except magbigay ng, ganitong mga klaseng suporta at, sana ay, hindi na maulit yung ganitong mga insidente dahil marami pang kung eto kasi babalewalain natin, eh, marami pang mga player ang Mm. sumunod dito at mabiktima ng ganitong klaseng, sistema.
Siguro ito, medyo curious po 'no, yung ating mga tagapakinig, sa magiging, sagot niyo po 'no, dito sa tanong na ito, sa inyong perspektibo po, sa inyong nakikita 'no, sa mga developments, regarding this, case, ano po kaya ang maaaring maging, kahinatnan o pananagutan kung mapatunayan po 'no, na meron talagang mga taong nagpabaya dito sa nangyaring, team building sa Aurora? Siguro antayin muna natin yung magiging, final na investigasyon ng NBI. Mahirap naman din na pangunahan ito Mm, dahil baka mamaya ay, may mga anggulo tayo na hindi nakikita. So, mas maganda yung, bigyan na natin sa NBI yung, pagkakataon para maimbestigahan nila ito ng maayos at tama. At, gano'n din in fairness din sa eskuwelahan, siyempre gusto rin natin na at least malinis din yung kanilang, pangalan dahil alam naman natin kung gaano kaprestihiyoso itong, Ateneo, itong isang eskuwelahan na 'to at, siyempre marami ang nakasubaybay dito sa insidenteng 'to. mm. Sa ngayon po ba ay given na, ito sinusulong niyo po itong, panawagan regarding the preventive suspension ng coaching staff po 'no, ng Ateneo Blue Eagles, ay meron po bang plano at least ang kamara na magsagawa ng sariling investigasyon or, magpasa ng, panukalang batas kaugnay ng kaligtasan po ng ating mga student athletes? Ang pagkakaalam ko may mga ilang mambabatas na ang nag-file ng, resolusyon para ito ay, matignan. Nga lang po kami kasi ngayon ay naka-recess CNJ kami, Mm, at kinakailangan pa ng permiso ng Committee on Rules bago ito maaksiyunan. So, but in the meantime, gumagalaw naman ang National Bureau of Investigation at, 100% naman ng tiwala natin na dito ay makikita na kung ano talaga ang nangyari. At siyempre nananawagan din tayo sa local government 'no, sa kung saan nangyari itong, insidente sa Aurora Governor at sa Mayor, ng Dipakulaw dahil kailangang-kailangan ng kanilang tulong lalong-lalo na dun sa mga local first responders at mga rescuers 'no, na nandirito at nakasaksi dito sa mga pangyayari. Sana po ay matulungan po ninyo sila at, nang sa gano'n ay kasi ito yung mga magsisilbing, mga eyewitness para po sa mga nangyari. Eto naman po, Congressman Shua, paano po kaya masisiguro 'no ng ating mga paaralan at, lalong-lalo na pagdating sa kanilang, athletic programs 'no, kasi siyempre, katulad nga nito may mga student athletes tayo, ang kaligtasan 'no ng kanilang mga atleta para sa mga aktibidad tulad ng mga team building. Dapat tinitignan nila yung lugar na kanilang pinupuntahan, inaalam nila yung, area kagaya niyan, yung dagat pala ay, biglang lalim, biglang may humihigop. So, dapat yung mga ganyan iniiwasan yan, eh. Ang hindi ko nga alam bakit, ganito ang, naging, patakaran nila. But, lahat naman yan malalaman natin 'pag once na natapos na ang imbestigasyon. Ito na lamang po siguro, Congressman Chua, bago ko po kayo, bitawan po 'no, dito sa panayam na ito. Ano po ang inyong, mensahe, panawagan, sa publiko hinggil sa kahalagahan ng hustisya at, accountability o pananagutan sa mga ganitong klaseng trahedya? Well, sa mga kababayan natin, siguro lalong-lalo na dun sa mga nakasaksi dito sana, makipag-cooperate sila at tumulong dahil, malaking bagay yung kanilang magiging, salaysay kung papaano nangyari ito dahil ito lamang po malalaman natin kung talagang may pananagutan ang mga tao
tao no, na nag-organize nitong tinatawag nilang team building. So tayo naman maging mapagmatsyag tayo at subaybayan natin 'to na sa gano'n ay lumabas talaga kung ano yung katotohanan. Mm. And with that po, maraming salamat po, Congressman Chua, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, mabuhay din po kayo. At ating nakasama dito sa edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon sa araw na ito, si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Lungsod ng Maynila. Samantala, sa puntong ito ay ating bibigyang daan muna ang isang press briefing mula sa Palasyo ng Malacanang dahil ito ay nagsasagawa ngayon ng pre-departure briefing kaugnay po ng pagdalo at pakikilahok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayan ay gaganapin sa darating na Hunyo 17 hanggang Hunyo 18. Narito na po ang Malacanang press briefing. Ladies and gentlemen, the Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs and spokesperson for ASEAN 2026, Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. On behalf of the Department of Foreign Affairs, allow me to express our appreciation, of course, to our friends from the media for your continued support and for your continued coverage of our purpose in pursuing Philippine interests, especially through international and regional cooperation. And at the same time, allow me also to thank you for your coverage last time in Cebu for the 48th ASEAN Summit. And so it's a pleasure to see some of you here again. Today, allow me to brief you on the upcoming ASEAN-Russia Commemorative Summit on the occasion of the 35th anniversary of relations, which will take place on June 17 and 18 in Kazan, Russian Federation. President Ferdinand R. Marcos Jr., in his capacity as ASEAN Chair, will co-chair the summit together with President Vladimir Putin of the Russian Federation. The meeting will bring together the leaders of ASEAN and Russia to commemorate 35 years of dialogue relations and to chart the future direction of this partnership. The ASEAN-Russia Commemorative Summit holds particular significance for the Philippines. It will mark President Marcos's first visit to the Russian Federation as president. Set in the midst of the 50 years of diplomatic relations this year between the Philippines and Russia. During the summit, ASEAN leaders and President Putin are expected to review the progress of ASEAN-Russia strategic partnership and discuss ways to further strengthen cooperation in areas of mutual trust, particularly on biosafety and biosecurity, outer space and satellite applications, energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, and people-to-people exchanges. The summit is likewise expected to adopt several key outcome documents. These will guide ASEAN-Russia cooperation in the years ahead. These include the Kazan Declaration 2026, which will articulate the shared vision of ASEAN and Russia as we commemorate 35 years of partnership, as well as joint statements on energy and on cultural cooperation. The leaders are also expected to adopt the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030, which will serve as the principal roadmap for advancing cooperation across the political security, economic, and socio-cultural pillars of the partnership. On the margins of the summit, the President will also hold a bilateral meeting with President Putin. The discussions will center on the commemoration of the 50th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between the Philippines and Russia. The meeting will likewise provide an opportunity to explore ways to further strengthen cooperation in areas of mutual interest, particularly energy security and food security. As ASEAN Chair, the Philippines remains committed to strengthening ASEAN's external relations
ensuring that the region's engagement with partners continue to advance ASEAN centrality. And as chair, the Philippines continues to carry this responsibility, ensuring that the summit yields meaningful and forward-looking outcomes for our peoples. Thank you. I'm now ready to answer your questions. Ang first question mula kay Gabriel Villegas, PTV4. Asek, magandang hapon po. Nabanggit po ninyo na magkakaroon po ng bilateral meeting between President Marcos and President Putin. So ano po yung tatlong priority issues na ilalatag po ng Pilipinas during the bilateral meeting, and also what assurances, kung meron man po, na maibibigay ang DFA with our Western partners regarding the nature of the engagement with President Putin? Yeah, thank you for that question on the priorities. Of course, I already mentioned earlier, the meeting will most likely focus on food security and energy security. That is mutually important for both countries, for the Philippines and Russia. And they will also discuss, among others, some very important regional international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders. Follow-up po, meron po ba tayong explicit negotiations or memorandum of understanding na nakatakda pong lagdaan when it comes with oil, fuel diversification, or when it comes with nuclear or renewable energy cooperation? Well, I do not want to preempt the results of this bilateral meeting as well as the summit. But of course, what's important is both leaders will be able to sit down and discuss these priority areas. And we'll see. It will be good for some outcome document to come out of this meeting in Kazan. Okay po, thank you po. Next question from Harley Valbuena, ABC 13. Hi, good afternoon. Sir, even though the Philippines or any of the ASEAN countries is not an involved party in the Russia-Ukraine war, is the ASEAN expected to issue a joint stance or directly raise their shared views with Russian President Vladimir Putin regarding the ongoing conflict? So regarding the outcome documents that will come out of the summit, certainly we're just focusing on areas of cooperation. So I already mentioned those on energy security, on food security, as well as highlighting the 35 years of relationship between ASEAN and Russia. So there won't be any statement or declaration when it comes to Ukraine. I won't be able to also guess or preempt what the other leaders will be raising during the summit. So, but what I can share with you is that there will be discussions on regional and international issues during the summit. So, sir, just to clarify, we do not expect the Russia-Ukraine war to be discussed during the ASEAN-Russia commemorative summit. It's hard to say whether that issue will be discussed because after all, as a summit, we see the leaders coming together, they'll be sitting down. So, but as regards an outcome document, certainly there won't be any. Next question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, sir. Why did the Philippines decide to forge closer ties with Russia at the time when other like-minded nations such as the United States, the European Union, as well as Singapore have been imposing sanctions on certain sectors of the Russian Federation? Well, actually, to answer your question on that, ever since the Philippines and Russia, they've had a very good relations way back. In fact, we're looking at 50 years. And that commemoration was celebrated back on June 2nd. And when it comes to the ASEAN Summit commemorative
engagement in Kazan, we're actually looking at a more broader way of looking at the relationship between Russia and ASEAN. And since the Philippines is the chair, and it just so happened that the commemoration of the summit is during the Philippines chairship, we take a leadership role in leading that. And with the president co-chairing this commemorative summit in Kazan, we of course would like to bring here the the interests of the Philippines and also of ASEAN together. So we're looking at, of course, it's a 35 years of celebration of the relations. So we're looking at pursuing the interests across all the three pillars, so political security, economic, and social cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, and as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been for years a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partners. One member of ASEAN, Singapore in particular, imposed sanctions against Russian technology as well as weapons, as well as dual-use goods. How will these sanctions affect the comprehensive plan of action for 2026 to 2030? The good thing about the comprehensive plan of action is that there are negotiations here, and there are discussions not only among ASEAN but with Russia as a dialogue partner. And the reason why it's a good thing that we are able to sit down together with Russia is because we are able to discuss whatever issues we have with them, whether it's from Singapore, as you said, or with other ASEAN countries. The important thing is we're able to sit down and then discuss whatever that we need to resolve, or whatever that we need to push, because there is a mutual interest for each party to push. That would be the important thing there in when it comes to coming up with this plan of action. So there won't be, in fact, the only good thing about this is once it's adopted, we are assured that there's commitment among all the parties, including Russia, that we will be able to move forward with whatever that has been discussed under this plan of action. And finally, from my answer, how is the Philippines bracing for possible criticisms from the European Union, from the United States, as well as Singapore itself, of virtually funding Russia's war with Ukraine because of these new ties, trade ties, as well as investment ties that we have been trying to forge with Moscow? I think to answer your question, let us look at it in a different perspective. Of course, first, as I already mentioned, Russia is a dialogue partner of ASEAN, and so there is that already an acceptance among other countries that we will continue to pursue. Guided by ASEAN centrality, we will continue to pursue our relations with each dialogue partner, including Russia, and also taking into consideration the broader perspective of looking at it in such a way that each country would have, of course, their own national interest, and so it is their prerogative to for them to decide on whether they would like to pursue something with Russia or not pursue with Russia. And so, again, going back to ASEAN-Russia relations, there is a collective support. We do not see any impediment there, even with, as you mentioned, with Singapore, because after all, Singapore is part of ASEAN. And as far as we are concerned, this relations is, the relations between ASEAN and Russia are just, it's moving forward. Thank you. Next question from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, sir. Good afternoon. Are all Asian ASEAN leaders present in the meeting? So yes, what we received on regarding this information is that all the leaders of ASEAN will be represented there. And how beneficial is Russia to the regional bloc? And what are the benefits that we can reap, the Philippines, from Russia? Because in terms of people to people, we have a little number of OFWs working there, just roughly 10,000. Yes. So looking at the benefits of this relationship through the lens of our
kababayans in Russia. I understand there are about 15,000 Filipinos in Russia, and most of them they are in the service sector. Although we understand there are also engineers and teachers in Russia, and because of our relations with Russia, there are, professors, students, or researchers, even artists, exchanges through the cooperation on culture or on education. So, looking through that lens, being able to pursue and deepen our cooperation with Russia, we are assured that we do not only benefit from this people to people exchange, but we are also assured that our kababayans in Russia will be given the their rights will be accorded the proper respect because of our relations with Russia, and expanding this to look at the three pillars of cooperation under ASEAN. For example, in under the political security, if we just look at, let's say, our cooperation with Russia on transnational crime, also on counterterrorism, these cooperation initiatives are very important not only for our kababayans but also here in the region, because that helps us. We are able to learn more, or we are able to cooperate more in this endeavor. So this is just one area, but certainly I mentioned there are three pillars, and there are a lot of areas there that is being covered. And lastly, do we have a number of Filipinos being embroiled in some cases in Russia na kailangan nating protektahan? I am not aware at the moment of that, but certainly that's something that we can check. Next question from Jonah Gilagon, the Asahi Shimbun. Hi, good afternoon, sir. Meetings between ASEAN and Russia are usually held online. When was the last time that you had a face-to-face meeting? I understand you're referring to the time when this was during the COVID-19 pandemic. I understand it was during the time that there was a meeting, and it was then President Rodrigo Duterte. He attended online. So I think that was what you were referring to. I understand this was a special meeting because it talks about, and it discussed about the response to COVID-19. I believe after that, this would be the first time again that there will be an in-person engagement among the leaders between ASEAN and Russia. So bale 6 years na, sir? Mhm. Okay. And then earlier you mentioned that all leaders will be represented in the ASEAN-Russia meeting. So who will be representing Myanmar? Right. So for Myanmar, it will still be the permanent secretary and the SOM leader of Myanmar. And then during the Duterte administration, sir, we had a pivot toward Russia because then President Duterte was not very fond of the US. Since that pivot that we had, how much improvement in terms of economics, or trade and business, how much has it grown since then? How like investments that they poured into the Philippines? So in terms of trade, I think our colleagues from DTI would be able to provide more details on this. But in terms of trade, bilaterally between the Philippines and Russia, my understanding is we have a very decent bilateral trade between the two countries. Of course, we do note that sometimes these economic engagements are also pursued between the businesses, the private sector. So in that regard, while there is still room for us to improve on the bilateral trade area between the two countries, I can say that it is there. But certainly, perhaps through our continued engagement with Russia under different mechanisms, whether it's bilateral or regional or even multilateral, we will be able to pursue more. But was there an increase in terms of trade and maybe tourism?
Yes, I'm glad you mentioned tourism because I think based on our 2024 data, I think we received more than 30,000 visitors from Russia as compared to below 30 previously. How, when you say previously, how many years ago? I think that would be the highest. 30,000 in 2024 would be the highest recorded number of visits. But prior to that, the succeeding years prior to that, we saw an increasing trend actually. Thank you, sir. Okay, next question from Maricel Halili, TV5. Hi, good afternoon, sir. Sir, who will be joining the president in this trip? Of course, Secretary of Foreign Affairs, Maria Teresa Pilazar will be there, and the DFA will be represented. I understand there will also be a very small delegation from DTI because there's a focus on the economic engagement and trade in this summit, and but it's gonna be a very small delegation. So from DFA and DTI. Okay, sir, why should ordinary Filipinos be interested in this trip? Bakit dapat may pakialam sila? Well, first of all, actually there are several ways that if we are going to look at this summit in different angles, there are several ways. So on the political security level, we're looking at several ways that ASEAN and Russia are cooperating. I already mentioned earlier yung counterterrorism and transnational crime. I think that's very important. I think ordinary Filipinos, yung ating mga kababayan should be able to understand that these engagements with Russia, it's very helpful for us, not only the region but the Philippines, because this is where we are able to get capacity building or training, which is very important for our law enforcement agencies to uphold the law, and also for our legal experts to be able to find ways to be able to address the emerging challenges in addressing these crimes, transnational crime and counterterrorism. That's one. And then there's also the problem on illicit drugs. Very important also for the country. We need to be able to address this. Again, there are so many ways that the perpetrators are able to evade or to be able to go around our domestic laws. But through these engagements, we are able to, again, get training. We are able to get information sharing that will be very important for the country to be able to address these problems. I'm also looking at, because as you know, under the social cultural pillar of this relationship, there are so many areas. We're looking at, for example, on climate change, also on health, and also on disaster management. So these are areas where we can get more support to address these areas. And climate change, the impact of that's very important para sa ating lahat, sa ating mga kababayan. And so being able to get support in this regard would be helpful not only for the region but for the many people around us. Thank you. Next question from Catrina Domingo, ABS-CBN. Hi again, sir. Sir, Indonesia, Singapore, and Vietnam all have free trade agreements with the Eurasian Economic Union. What's hindering the Philippines from also pursuing an FTA? I'm not aware of us pursuing an FTA. I think the DTI would be in a better position to answer that. But for this summit, what I understand is there will be a commitment, or we would like to get a commitment for ASEAN and also the SCO to be able to coordinate more in such a way that they will be able to find ways to move forward with our mutual interests on trade, on the economy, digitalization, including other areas such as I mentioned earlier yung transnational crime, counterterrorism. So those areas, very important. They can all fall into that mechanism, but it's in the very early stages. And but we would like to see moving forward from there.
Sir, kanina you mentioned po na energy will be part of the discussions both on the regional level as well as the bilateral level. In broad strokes, I know you cannot preempt, but in broad strokes, does it cover just oil and natural gas, or does it also include the civilian use of nuclear energy that Russia has been pushing for years? It will cover several other areas when it comes to energy. So yeah, you did already mention oil, natural gas, including cooperation on nuclear energy. In fact, if to even go beyond nuclear energy, even the civilian uses of energy of nuclear energy might be some of the areas of discussions during this summit and also the bilateral meeting between the president and President Putin. And also, of course, again, we also would like to push support for the APSA, the ASEAN Framework Agreement on petroleum security, also the ASEAN Power Grid. So those already existing mechanisms that we have, those might also be discussed. Getting support for those, for us to be able to continue with our purpose to be able to become resilient. Sir, are we also looking at importation deals with Russia as the Philippines tries to diversify its sources of oil given the Hormuz situation? I may not be able to give you a yes or no answer to that, but when it comes to these bilateral meetings and also this summit, these discussions come up. So we shall see. Let's see what is gonna happen after the summit and also the meeting. Okay, next question from Harley Valbuena, IBC 13. Sir, you already mentioned the APSA. So does the ASEAN see Russia as a country that can help or assist in establishing the ASEAN regional oil stockpile that was announced during the ASEAN summit in Cebu? Yeah, so on the stockpiling, it's still under study. But ASEAN is welcome, of course, to accept support from its dialogue partners, which would include Russia. Okay, Ian Cruz from GMA 7. Hi, sir. Sir, you mentioned SFA and DTI joining the president. What about DND? Kasi a permanent member po ng UN Security Council ang Russia. Bakit wala po tayong delegation ng defense natin? Yeah, for this summit, the focus will really be on the ASEAN-Russia commemorative summit and then the relations, 35 years of its relations. And there will also be discussions focused mainly on business. There will be a business forum, and there will also be discussions on how the Eurasian Economic Union and ASEAN would be able to further economic engagement. So as you can see from there, the focus really would be more on those areas. And I think that's the reason why DND is not represented here. Okay, thank you, Malacanang Press Corps. ASEC Dax. Ay, may follow-up question from Rafi Ahing, Daily Tribune. Sir, hingin ko na lang rin on other matters in connection with the question of Ian. May we know the comment of the DFA on the decision of China for imposing sanctions against Defense Secretary Gibo Teodoro? And does this gives a negative impact? Because some are saying that for China to declare persona non grata an official under the office of the president, especially the defense secretary, will put the country's ties in bad light. Well, I think your question on that, I would like to focus our discussion on the ASEAN-Russia commemorative summit. But just very briefly, I would reiterate what the Secretary has already said about that. So I'll put it there. Thank you. Okay. No more questions, Malacanang Press Corps. Thank you. From Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Sa kabo lang, gaano ka-tight yung schedule ng Pangulo since parang isang araw lang yata yung full activity niya? And meron bang business meetings ang Pangulo? I'm not aware of, so there will be a business forum. Of course, that's open to all the ASEAN leaders. And then, of course, there's going to be a bilateral meeting between the president and President Putin. And then there will also be a gala dinner
for the leaders. And then for the commemorative summit, there will be the plenary, of course, where all the leaders will be sitting down and then discussing the agenda for the summit. After which, there will also be a sort of working lunch that is being arranged. And after that, there will be I understand there's going to be a press con, a joint press con. Since kasama sa agenda ng Pangulo at ni President Putin yung energy security, Asik, is it possible na mapag-usapan sa meeting na maging long-term source na ng Pilipinas ang Russia when it comes to oil supply? Again, I won't be able to predict what the two leaders will be discussing, but since that, as you said, since the focus will be on energy security, of course, anything can be discussed under that area of or agenda during the meeting of the two leaders. Thank you, Asik. No more questions? Okay. Asik Dax, you might have a closing statement before we end this press briefing. Thank you so much. I'll just be very brief on my closing, which is, again, maraming salamat po sa inyong lahat for covering. And we are very eager and also excited about what's going to happen at the summit in Kazan, only because it's not only is it the 35th anniversary of ASEAN-Russian relations, but there will also be a bilateral meeting between the President and President Putin. So we hope that there will be a productive discussion and outcomes. We're actually looking for concrete outcomes to come out of this summit, and so we shall see once the summit is done. We will be happy again to give perhaps a report on that afterwards. Thank you. At inyo pong napakinggan ang press briefing patungkol sa dadaluhang ASEAN-Russia Commemorative Summit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Hunyo 17 hanggang Hunyo 18. Samantala, tayo didiretso na sa mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mga kabataan sa Rehiyon 2 sinasanay para makatuwang sa disaster response and management. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Namnamaw nitang agbali na force multiplier dagiti agtutubo ti Rehiyon 2 iti panangresponde iti tiempo dagiti didigra. Kalpasan daytoy nga engrog iti Office of Civil Defense wenno OCD Region 2 Cast Chair ti Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council wenno CVR DRIMC ti panagsanay wenno Community-Based Disaster Risk Reduction and Management wenno CB DREAM Training Course for Youth. Sigon kini concurrent Regional Director Albert Mogol, nalpasdan asinanay dagiti provincial ken municipal DRRMOs isumot nakatutok na ita iti panang papigsa kadagiti tutubo partikular kadagiti youth leader tapno makadwa iti tiempo dagiti didigra. Kinunana bigbigbigan dati dakkel atulong ti youth sector iti disaster management and response aglalo iti proseso ti panagplano para kadagiti maaramid nga addang. Kadua ti OCD iti panagsanay dagiti daduma pay akamang ti konseho karaman ti National Youth Commission on Higher Education, Sangguniang Kabataan Federation ken ti Technical Education and Skills Development Authority. Manipud syudad ti Tugigaraw daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, mahigit sa 1,000 profiled child laborers sa Cordillera bumaba. Ang kabuang ulat, ihati naman sa atin ni Jong Munar. Agdagop upat nga gasotin ang mga 17 nga ubing iti may konsidera nga child laborers dito'y Rehiyon Cordillera itang atawan nga 2026. Sigon kani Department of Labor and Employment Cordillera Regional Director Imelda Romanillos, 5 gasot 80
ken talong ubing iti saanan nga tatrabaho. May palagip nga dumanon iti 1,042 iti na-profile nga child laborers iti rehiyon base iti May 2026 datos. Inlalawag ni Romanillos saan lang nga edad wenno iti panagkaragpat iti legal nga edad iti gapuanan iti saanan nga panakay konsiderado iti ubing kas child laborers. Resulta na ito'y iti naduma-duma nga intervention programs iti Dolecar ken daduma pa nga ahensya ti gobyerno kadwan kadagiti ubing ken pamilyada ti simayat iti panagbiagda imbing lay na nga nakatulong iti livelihood kits nga impapa iti ahensya kadagiti nagandak dagiti na profile nga child laborers. Impanamnama ni Romanillos na tultuloy iti monitoring ken profiling da iti rehiyon tapno masiguro nga awan iti agsagaba nga ubing ken maituloy da iti panagadalda. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Manar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Manar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac TGP Party List Representative Jose Teves Jr. nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa agarang hakbang sa power crisis sa lalawigan ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagpasalamat si TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. kay President Ferdinand Marcos Jr. katakod kan mga lakdang kang administrasyon para tugunan ang haloy ng problema sa supply ng kuryente sa Catanduanes. Sigun ki Teves, personal niyang pighiras ang issue sa presidente na nagtaumaning katiyakan na bako sa ng paramientras na solusyon ang ipapautob kundi panghaluyan na tugon sa problema sa enerhiya sa probinsya. Pigsugo man subuot kang presidente sa Department of Energy Secretary Sharon Garin na tuhon na marirealisar ang permanenteng solusyon sa power supply concern sa isla. Presenteng may mga generator set nang ipinadara ang gobyerno sa Catanduanes, mantang pigigibo ang mga lakdang para sa mas matatag na supply ng kuryente. Naglalaob ang mga residente na dagos nang masosolusyonan ang haloy ng problema sa kuryente sa nasambitan ng probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cebu City magbibigay ng nasa 5 milyong piso para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Donation drive sisimulan rin ngayong linggo. Ang kabang ulat ihatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Mong pahigayon og donation drive ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Mato ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga paningkamutan sa syudad nga makatipon og mga hinabang gikan sa mga sugbuanon sulod sa usa ka semana. Ang matipon nga hinabang usahon og dala sa Cebu City LGU lakip na ang 5 million pesos nga tabang sa lokal nga kagamhanan ngadto na sa General Santos City nga lakip sa mga naapektuhan sa kusog nga linog. Gitahasan na usab ni Mayor Archival ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga makig-alayon sa ilang counterpart sa General Santos aron makakuha og impormasyon kabahin na sa mga lugar nga labing nanginahanglan og tabang. Pasabot ni Mayor Archival nga karon maoy labing tukma nga panahon nga suklian sa mga sugbuanon ang kaayo sa mga taga Mindanao sanglit usa sila sa mga unang nagpaabot og hinabang sa Cebu sa dihang naigo pod kini sa kalamidad sa nakalabayng tuig. Ikan sa Radyo Pilipinas Cebu, kini si Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. LGU Maasin Iloilo tumanggap ng 7.9 million pesos na livelihood grant mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 6 para sa 5 asosasyon. Narito si Marian Grace Erenieta para sa balita.
Nagbaton sang 7.9 million pesos nga livelihood assistance ang lokal nga panguluhan sang Maasin, Iloilo gikan sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 6. Tungaon ang livelihood cash incentive sa 5 ka asosasyon sa banwa sang Maasin. Lakip sa recipients ang Maasin Bamboo Association para sa bamboo craft, furniture making kag trading project, Maasin Market Vendors Association para sa spices, condiments kag rice trading projects, kag ang Maasin Barangay Kagawad Committee on Agriculture Association para sa chicken egg laying project. Recipient man sang cash incentives ang Maasin Overseas Filipino Workers and Beneficiaries Association para sa rice kag feeds retailing project, kag ang katilingban sang pumuluyo nga nagaatipan sang watershed sang Maasin para sa bamboo woven production projects. Ang livelihood grant kabahin sang DOLE Integrated Livelihood Program nga isa ka programa sang ahensya nga nagahatag sa marginalized, vulnerable kag displaced workers sang starter kits, raw materials o kung kagamitan para sa pag-umpisa o kung pag-expand sang community enterprises. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Aranyeta mula sa Iloilo. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, emergency cash assistance para sa mga naging biktima ng lindol. Inihanda na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Buot sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga masugdan dayon ang pagpanghatag sa pinansyal nga tabang sa tanang komunidad nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Davao Occidental ug Soc-Sardian Region. Gipahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga gimando ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinanaling paghatag og emergency cash transfer kung ECT sa mga apektadong pamilya aron nga makasugod na sila sa ilang pagbangon gikan sa maong trahedya. Tungod niini, gihangyo na sa kalihim ang mga apektadong LGU nga isumite dayon ang listahan sa mga apektadong pamilya aron nga masugdan sa mga field offices ang validation. Sumala ni Gatchalian, musulod na ang ilahang mga social workers sa mga apektadong lugar aron nga masusi kung unsa kadako ang danyos nga gidangatan sa mga lugar nga gitay-og sa linog. Gipasabot sa opisyal nga ang kantidad sa ECT nga mahatag magdepende sa gidakon sa danyos aron nga masiguro nga husto ang kantidad nga magtubag sa mga panginahanglanon sa mga survivors. Gikan Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan, Department of Trade and Industry o DTI sa Agusan del Sur, kumita ng nasa 2.8 milyong piso sa isang trade fair. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Mikabat sa 2.8 milyones ka pesos nga cash ug book sales ang gikita sa Department of Trade and Industry kung DTI Agusan del Sur atol sa pighinang Tuag Surnon 2026 palaro Tuag Sur Edition Trade Fair nga gipahigayon atong May 24 to 31, 2026. Ang trade fair dito gipahigayon sa DMCC kung Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Diin 36 ka mga local exhibitors ang misalmot o gibida ang ilang lokal nga mga produkto. Bana-banang anaa sa sobra 14,000 ka mga turista nga naa atong tungura. Diin gilantaw kining usa ka dakong kahigayunan para ibida ang produktong agsornon. Lakip gibida sa DTI ang ilang flagship development programs sama na lamang sa Coconut Farmers and Industry Development Plan kung CFIDP, Comprehensive Agrarian Reform Program, Rural Agro-Enterprise Partnership and Economic Development kung Rapid Growth Project ug ang Shared Service Facilities Program pinaagi sa nagkadaiyang innovative food products o processed goods, ingon man makuti o maanindot nga mga local handicrafts. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy naman natin ang Marawi Education Cash Assistance Program para sa mga estudyante mula sa elementary level, pinag-aaralan ng BARM Marawi Rehabilitation Program. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Gipundapatan na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation na programo din na Barmi Marpi so kapag padiran ko pagugupan nila ng mga estudyante ay graduiran na elementary level ay kabasa isailan niya Lawya Project Manager ay Marpi na sangkay tigil naman sa naso education kasasisan na programiran na sa ibu ko mga eskwela high school o di na secondary level Augusto College o di na tertiary level Guti Manto Atigya nagiran punapatan na para makablang so pagugupan nila naging mamagalan sa elmo na pagpudniran sa mga eskwela pun sa elementary level. So pamakumatanto ako sa programa na napakalangap nila musiko madaklataw. Sa inalip niya Lawya alayan nila naging bisita sa Facebook page ran kanila nakapapatangi sa mga kalangapan niran. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Esports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Humihingi ang Pilipinas ng $1 bilyong na suporta mula sa World Bank para sa malawakang programa laban sa plastic waste na sisimulan sa Metro Manila sa ilalim ng Clean Philippines Initiative. Ayon sa World Bank, layon ng proyekto na palakasin ang solid waste management, bawasan ang ocean-bound plastic at punan ang mga kakulangan sa segregation at waste infrastructure. Tinatayang 1.7 milyong metric tons ng plastic waste ang nalilikha ng bansa kada taon at mahigit 300,000 metrikong tonelada ang napupunta sa karagatan. Kasama sa unang yugto ang Clean Metro Manila na sasaklaw sa 17 local government units o LGUs sa National Capital Region o NCR at pangungunahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of the Interior and Local Government o DILG. Tutuon ito sa pagpapatibay ng polisiya, pagpapalawak ng pasilidad sa basura at pagtaguyod ng circular economy. Nasa $350 million ang initial na loan na nakatakdang aprobahan sa Hulyo taong 2027 habang magbibigay ng counterpart funding ang LGUs at national government na aabot sa $1.07 billion. Sinabi ng World Bank na ang Clean Philippines Program ay magpapalakas sa mga reforma sa plastic waste kabilang ang pagpapatupad ng Extended Producer Responsibility Act na nag-aatas sa malalaking kumpanya na i-recover ang hanggang 80% ng kanilang plastic packaging pagsapit ng 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pag-angat ng koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR matapos makapagtala ng 279 billion pesos na gross revenue nitong Mayo. Ayon sa BIR, muli na namang lumampas sa target ang kanilang nakolekta at mas mataas ng 14.15% o katumbas ng karagdagang 34.6 billion pesos kumpara sa parehong buwan nung nakaraang taon. Sa kabuang tala mula Enero hanggang Mayo, umabot na sa 1.434 trillion pesos ang koleksyon na ahensya, mas mataas ng 74.5 billion pesos
kumpara noong 2025. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, malaking bahagi ng pagtaas sa koleksyon ay dulot ng pinalawig na filing season at patuloy na kooperasyon ng mga taxpayers sa pagtupad ng kanilang obligasyon sa kabila ng hamon ng energy crisis at mga aberya sa internet sa ilang lugar. Kasabay nito, tiniyak ng BIR na nagpapatuloy ang mga reforma sa ilalim ng BIR Dares Agenda, kabilang ang pagpapalakas ng digital services, pagpapadali ng mga proseso para sa taxpayers at mas mahigpit na compliance monitoring upang maprotektahan ang revenue base ng bansa. Ani Commissioner Mendoza, ipinapakita ng resulta ng Mayo na sabay na maaaring umusad ang revenue growth at reforma at mananatili ang BIR sa pagtutulak ng mas malinaw na patakaran, mas mabilis na serbisyo at mas modernong sistema para sa publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 151% ang subsidiya ng pamahalaan sa mga government-owned and controlled corporation o GOCC, umabot sa 93.1 billion pesos hanggang Abril. Pangunahing dahilan ay ang 60 billion pesos na one-time release para sa PhilHealth. Mula sa datos ng Bureau of the Treasury o BTR, lumundag ang kabuang subsidy mula 37.1 billion pesos noong nakarang taon, kabilang ang 66.3 billion pesos na inilabas nitong Abril. Kasama rin sa may malaking pagtaas ang National Electrification Administration o NEA na nakatanggap ng 3 bilyong piso, habang bumaba naman ang alokasyon ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM sa 2.5 billion mula 8 billion pesos. Sa sektor ng agrikultura, doble ang suporta sa National Food Authority o NFA na umabot sa 6.3 billion pesos, habang bumaba sa 7.8 billion ang natanggap ng National Irrigation Administration o NIA. Tumaas din ang pondo para sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA, PhilRice at Small Business Corporation, habang magkahalo ang naging galaw ng subsidiya sa mga specialized health centers. Tumaas ang suporta sa Philippine Heart Center pero bumaba para sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Asahan na ng mga motorista ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa pinakahuling pagtataya ng Department of Energy o DOE, posibleng bumaba ng 4 piso hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel, isa sa pinakamalaking rollback sa mga nagdaang linggo. Para naman sa gasolina, inaasahang walang galaw o kaya'y bahagyang pagtaas ng hanggang 50 sentimo kada litro, depende sa brand at oil company. Samantala, ang kerosene ay tinatayang bababa ng 2 hanggang 3 piso kada litro. Inaasahang ilalabas ng DOE ang pinal na price adjustment ngayong Lunes at tulad ng nakasanayan, susundin ito ng mga kumpanya ng langis sa Martes ng umaga. Ayon sa DOE, patuloy nilang minomonitor ang galaw ng presyo sa world market, lalo na't nananatiling volatile ang global supply at trading sa gitna ng geopolitical tensions at pagbabago sa demand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 15 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 33 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 84 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 7 sentimo ang isang
ng yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 45 sentimo. Nasa 71 piso at 19 na sentimo ang euro, 43 piso at 90 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 34 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog ng 53 points si Chris McCullough para iligtas ang Talk 'n Text tropang 5G at talunin ang Ginebra 98-90 sa Game 6 ng Commissioner's Cup Finals sa Araneta Coliseum. Bukod sa career high scoring, tumabla rin siya sa most rebounds na may 22 at nagdomina sa fourth quarter para itulak ang serye sa do-or-die Game 7 sa Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Nagambag si Jordan Heading ng 19 na puntos at si Roger Pogoy ng 13, habang wala pa rin sina Calvin Oftana at Brandon Ganuelas-Rosser dahil sa injury. Sa Ginebra, muling nagliyab si Justin Brownlee na may 52 puntos, pero walang ibang Gene King ang umabot sa double figures dahilan ng kanilang hirap sa opensa. Game 7 na ang magtatakda ng kampyon, TNT kontra Ginebra sa isang winner-take-all showdown. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang simula ng outdoor season ang ipinakita ni EJ Obiena matapos masungkit ang silver medal sa Eurowings Flight Circus sa Dusseldorf, Germany nitong linggo. Nalampasan ni Obiena ang 5.74 meters para sa second place, habang si Chris Nielsen ng Estados Unidos ang nag-gold matapos magtala ng 5.83 meters, bagong meet record. Bronze naman ang nakuha ni Saifuddin Abdelsalam ng Qatar sa taas na 5.65 meters. Ayon kay Obiena, masaya siya sa resulta kahit nakipagbuno sa malalakas na hangin. Tumalon siya agad ng 5.5 meters, sinundan ng malinis na clearance sa 5.65 meters bago makuha ang 5.74 meters sa ikalawang pagtatangka. Sinubukan pa niya ang 5.83 meters at 5.9 meters pero hindi na naipasok. Ito ang unang outdoor event ni Obiena mula nang magtapos siyang ikasyam sa World Athletics Indoor Championships noong Marso. Susunod niyang sasalihan ang Wanda Diamond League sa Doha ngayong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatunayan ng Gilas Pilipinas Boys ang kanilang tapang sa gitna ng pressure matapos talunin ang Thailand 85-70 para kunin ang kampyonato sa FIBA Under-18 Asia Cup Siyaba Qualifiers sa Changkapo Gym. Unang beses na nasubok ang Gilas matapos manatiling dikit ang laban hanggang sa third quarter. Tabla ang score sa 55-all nang magpakawala ang Nationals ng 13-4 run na nagbigay sa kanila ng 68-59 na abante at hindi na nila ito binitawan hanggang dulo. Umabot lamang sa 16 na puntos ang pinakamalaking lamang ng Gilas matapos ang tres ni Patrick Pasinos para gawing 81-65 sa huling 57 segundo. Malaking tulong mula sa bench si Chog Moral na nagambag ng 10 puntos, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals. Nanguna sa scoring si Joaquin Tovera na may 21 puntos habang sina Pasinos at Ethan Aguas ay may
tig 13 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naiwasan ng De La Salle University ang late rally ng Adamson Soaring Falcons para kunin ang 85-82 na panalo sa 19th PhilOil Eco-Oil Preseason Cup. Mula sa 25-point lead, naitabla ng Adamson ang laro sa 74-all matapos ang 19-0 run pero nagresponde ang Green Archers sa clutch plays. Dalawang mahalagang tira ang ipinasok ni Luis Pablo bago tinuldakan ni Jacob Cortez ang laban sa isang malamig na 3 sa huling 19.7 segundo para gawing 85-80 ang score. Nanguna si Pablo sa Lasal sa 14 na puntos, 7 rebounds at 2 steals habang may 13 puntos, 5 rebounds at 5 assists si Cortez. Nagdagdag pa ng 12 puntos si Voris Marasigan para sa 3-1 record ng Archers. Sa Adamson, nanguna si Jonah Precious na may 16 na puntos at 9 na rebounds, habang may 14 si Manu Anabo pero kinapos ang Falcons sa endgame at nalasap ang kanilang ikatlong magkakasunod na talo. Sa NCAA group, nananatiling undefeated ang San Beda at Jose Rizal University sa 5-0 record. Tinulungan ni RC Kalimag ang Red Lions sa 62-60 panalo kontra Perpetual habang ginulantang ng Heavy Bombers ang Emilio Aguinaldo College sa score na 87-84. Samantala, dinomina ng Mapua ang St. Benilde 84-67 sa likod ng 19 na puntos ni Mark Cyrus Cuenco. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umabante sa semifinals ang Akari Rizal matapos ang makabawi at dominanting 74-58 panalo kontra Batangas New Zealand Blue Fire sa Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. Nagpasabog ng 29 na puntos si Alana Lim mula sa 13 of 19 shooting kasama ang 7 rebounds at 3 assists para pangunahan ang Sparks sa kanilang 6-game winning streak at league best na 8-1 record. Matapos lumapit ang Lady Valkyries sa 40-36 sa third quarter, rumatrat ang Akari Rizal ng 18-5 run para itayo ang 58-41 lead at hindi na lumingon pa. Nagambag si Camille Sambile ng 12 puntos at 10 rebounds habang si Mar Prado ay may 11 puntos at 9 na boards. Umikot naman ang opensa sa 13 assists ni Raiza Palmera D. Nabasag ng Batangas ang kanilang 5-game win streak at bumagsak sa 6-2 record. Tanging si April Bernardino ang naka-double figures na may 14 na puntos pero hirap sa 5 of 17 shooting. Isasara ng Akari Rizal ang eliminations kontra Pasig Queen sa Linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat pong muli sa ating mga tagapakinig para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging
laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.